So ito mga kaparing, panoorin natin kung paano sumagot itong si Ma'am Sara Diskaya no, sa mga tanong nga po ni Senator Tito Soto. Ito, panoorin po muna natin. Ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo, kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat. Oops, yes, wag na po tayo mag-deny. Galing na po mismo kay Sir Curly Diskaya sa asawa po niya no, na yung halaga o yung status po nila ay mga bilyonaryo. At hindi naman na po nakakapagtaka yun kasi yung 28 na mga luxury cars na mga Diskaya, ang presyo po bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 milyon. So biruin po natin, 10 million isang kotse lang, 'di ba? 15 million isang kotse lang. So malinaw na malinaw, bilyonaryo kayo. Higit pa nga siguro dun eh. Nung araw, at tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? Well, ganun pa rin naman po. Kaya nga po nang sabi niya, mahirap daw pong makasingil sa local government, 'di ba? Kaya nag-DPWH sila. So malinaw na malinaw po, kahit sabihin na po natin kinat. Pero yung punto mo pa rin po doon, mas umasenso po kayo nung nag-DPWH po kayo. Kasi nga, sa local government, mahirap singilin. So, mahirap ang kitaan sa local government kasi hindi mo ganun o hindi sila ganun kabilis magbayad ng mga proyekto. Kaya kayo nag-DPWH. So, wala pa rin pong pinagkaiba yon. No, ganun pa rin yon. Mas kumita kayo ng lalo, mas yumaman kayo nung pumasok na kayo sa DPWH. Kasi nga, national po yan eh, di ba? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation, and him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Who influenced you?
Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator- Minority Leader. So, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin naming takbo doon sa ibang mga kontratista rito na ibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15. Ang dami pong proyekto na nakuha ng kumpanya po nila na meron pong presyo kabuuan na kung pagsasama-samahin po natin lahat, meron pong kabuuan na 35 billion pesos. Grabe. Imagine mo, 1 billion pesos lamang po ang ibulsa mo doon. Bilyonaryo ka na matik, diba? Sayang po yung pera natin. Kung nagamit sana sa tama, wala eh. Ng presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, merong ghost, merong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards po. Yes. 2016. So, 2016 po, diba? Sabihin na po natin 2016, sa loob ng 6 na taon, naging ganap na silang bilyonaryo. Hindi, 4 na taon lang kasi 2020. Sa loob ng 4 na taon, naging ganap na silang bilyonaryo. Kasi nga po, yung presyo nga po ng mga kotse nila, na hindi pa natin ipagsasama doon yung presyo ng mga gamit na binibili nila, bahay, mga ari-arian. Sa mga kotse lamang po tayo. Kung nagsimula po silang bumili ng mga kotse, mamahaling kotse noong 2020, na ang presyo po ay nasa 5 million, 10 million, 15 million, 20 million, bawat isa lang po yun, bawat isa. So, ibig sabihin po nun, hindi ka naman siguro pipili ng ganun kamahal na mga kotse noong 2020 kung ikaw ay hindi pa bilyonaryo. Diba? Kung maliit pa ang kinikita mo sa mga proyekto, hindi ka bibili ng ganung kalaking kotse, ganung kamahal na kotse. Diba? Biruin mo, ang mahal, 20 million, 15 million bawat isa.
Grabe. Pero well, antayin po natin yung investigasyon kung anong mangyayari. Onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. But I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016, to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy. Okay, so ito nga lang po yan mga kaparing. Dito ka po talaga magtataka. 2015 na suspend po sila ng DPWH. Nung 2022, parang ganun, ay na-blacklist po sila sa DPWH. Anong reason? Bakit sila na-blacklist? Dahil nga po sa mabagal po yung kanilang paggawa, no, delay yung kanilang mga proyekto. At sa mga report no, na nabasa ko ay hindi pa ganun ka-dekalidad yung mga materials po na ginamit po nila. Pero bakit nung Marinyo sila ay daan-daang kontrata, daan-daang proyekto po ang nakuha nila? Yun po talaga ang nakakapagtaka. At sa daan-daan na mga proyektong yon na nagkakalaga po ng bilyon, marami po doon ang nakitaan po ng matinding problema. May mga ghost project, may mga hindi po tinapos, at meron po talaga ng mga tipid sa materials na ginamit. Kaya ang resulta, napakabilis pong gumuho. Kaya ang tanong ngayon, sino po ang mga kasabwat niyang mga congressman at mga taga-DPWH? Yun po nakakapagtaka. At bago po tayo magtapos mga kaparing, nais ko lamang pong sabihin no, na para po sa akin, mukhang imposible po na meron pong mga kontraktor na mapakulong po sila Ma'am Sara Discaya, yung mga kasabwat niya sa DPWH, sa Kongreso, at yung iba pang mga kontraktor napaka-imposible pong mapakulong. Kasi alam niyo po kung bakit. Masanay na po tayo. Nasa Pilipinas po tayo. Puro po hearing dito. Okay po sana kung yung mga hearing ay nagkakaroon po ng resulta. Kaya po marami sa mga kababayan natin na nagsasabi na hearing lang yan pero hindi rin mapapakulong yan. Kaya sayang, bawat hearing po ng Senado, malaki po ang ginagastos nila dyan at tayo po ang nagbabayad para dyan. Pero ang resulta, hindi naman po nakukulong. Kaya sana hopefully ay makulong po talaga itong mga kontraktor na ito, itong mga mambabatas na kasabwat at mga taga-DPWH. Pero pag hindi, huwag nyo na pong iboto yung mga senador kung hindi nila mapapakulong ang mga kontraktor at mga mambabatas na kasabwat dito. Yun lamang po mga kaparing bago tayo magtapos. Bye!